Italian way. Matapang, suave taste of success. Topiko Supremo, purong kape. Bakit ako matatakot magsabi ng totoo? Hindi niyo ako pinatitinggan! Sabihin mo sa akin, Padre, hindi ba talaga tayo minalas at sinumpang bayan? Topiko Supremo, purong kape. Roasted the Italian way. Matapang, suave taste of success. Topiko Supremo, purong kape. It's the merriest, it's the brightest. Ang Pinoy, the best, the best. Saan ka man ipagsigawan. Ang patid, ang Paskong kapatid. Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang date! Sasaya nyo ah, kakapin nyo yan eh. Kape? Kape Pilsen! Para laging kasama. Papanong ang Unity nauwi ngayon sa rivalry? Ngayong 2025, tuloy ang gumuho ang tinaguriang Unity ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Mula impeachment hanggang personal na patutsadahan, balikan at himayin natin ang mga balitang naging mitsa ng pagkalusaw ng alyansa na minsang nangako ng pagkakaisa. Sabi nga nila, walang forever. Ang Unity nga ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte hindi man lang umabot ng 3 taon. Ang alyansang nangako noon ng pagkakaisa, harap-harapan na ang bakbakan at lalo pang lumala ang patutsadahan nitong 2025. Simula pa lang ng taon, sinibak agad ni PBBM si VP Sara sa National Security Council. Ang sabi ni Nooy Executive Secretary Lucas Bersamin, the President has the absolute power, the power of absolute reorganization. Then let it be understood in that light. Wala kaming personalan, but my statement before was the Vice President has ceased to be relevant. Nang sumunod na buwan, headline sa buong bansa si VP Sara bilang kauna-unahang vice-presidente na inimpeach ng Kamara sa kasaysayan ng Pilipinas. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. The motion is approved. Pero nginitian lang yan ng vice na tila unbothered pa. Si Pangulong Marcos na pilit iniuugnay sa pag-impeach sa vice, mariin itong itinanggi. Walang role ang executive sa impeachment. Marso, nang tuluyang magbago ang ihip ng hangin ng arestuhin ng PNP si dating Pangulong Rodrigo Duterte at inilipad pa Netherlands para i-turn over sa International Criminal Court. Dito na sumabog ang mga Duterte. Utang kabubuton, ang imong amahan, di malubong sa akong amahan, ang amahan, di papreso nimo. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. We will stand up and we will fight back. Sa pag-usad ng taon, lumala ang hidwaan. Ultimo magkapatid, nagsimula ng maghiwalay ng landas dahil sa politika. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang. Wala pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan at maraming humaharang. Pagtungtong ng Mayo bilang Pilipino 2025, lalong luminaw ang kampihan. Ang presidential sister hayagan ang pagsuporta sa mga Duterte, habang si VP Sara tuloy ang mga banat sa dating katandem. Sabay sabi na mayroon daw siyang pinagsisisihan. Unfortunately, I did not vet
properly my running mate, ma'am. I apologize for that decision, ma'am. To run with Bongbong Marcos. Kung may nagsisisi man sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the president's. Pero sa dami ng mga binitiwang salita laban sa isa't isa, pinakamabigat na marahil ang mga pasabog ni Senador Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at sa kanyang pamilya. Batid ko na nagda-drug siya! Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Simple lang naman ang sagot dyan ng Pangulo. While now, we've been very worried about my sister. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. We no longer travel in the same circles, political or otherwise. Ang paglala ng away ng dating magkaalyado na uwi pa sa mga alingas-ngas ng destabilisasyon. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. It's not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. This is definitely a form of political destabilization. At sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya ng gobyerno, kasabay ng bangayan sa politika, pagtitiyak ng palasyo, tuloy lang sa trabaho ang Pangulo. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. So sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Babalikan naman natin si Johnny Alapo, napaparty na rin sa Malabon. At live mula sa Malabon, nasa frontline ng balita ngayon si Johnny Alapo. Johnny, kamusta kayo dyan? Bok, Mea, nandito pa rin tayo sa Barangay Ibaba sa Malabon City. At ilang minuto na nga lang ay bagong taon na. Pero bago ang lahat, syempre, makikimedya noche muna tayo sa pamilyang sila. Ito si Kuya Erwin. Kuya Erwin, pwede ba akong makikain muna sa inyo? Pwede. Ayan, tara na, let's go! O, diba? Nako, iinggitin ko muna kayo dyan, ha? Ayan. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat ulit. Ayan, syempre, pwede po ba akong makikain muna sa inyo? Medyo noche tayo. Saan po ba ang ating handa, Mami? Sino po ba nag-prepare ng inyong medyo noche? Kayo lang. Ito po ba? Ay, medyo formal sila ata. Kailangan ata nating umupo. Ganun ba? Alika, Ma'am Leng. Dito tayo sa inyong medianoche. Ayan. Eto mga inanda nyo, ay ikaw ba ang nagluto? Yung iba binili lang, pero ito spaghetti, sopas. Sir Erwin, nagluto na sopas. Ay, nako, si Sir Erwin. I'm sure yan ang paborito nila, tama ba? Ano ba ang medianoche, ang pagkain na hindi nawawala taon-taon sa inyo? Sopas actually. Sopas, at dahil dyan, titikman na natin yan. At alam nyo naman, Bokmean, pag mga Pinoy, laging handa. Kaya naman, may baon tayo, kutsara, tinidor. Diba? Laging handa. Baka mamaya mag-take out pa ako, ha? Alika, ayan! Ayan. Anong sikreto dito sa sopas mo, Kuya Erwin? Chicken feet. Tamang-tama. Alam nyo, hindi pa ako kumakain ng chicken feet. Baka ito na ang first time ko makakain ng chicken feet. Dahil bagong taon na, bagong ulam or bagong putay ang titikman ko. Ayan. Ayan na mga kapatid, ang chicken feet. Ayan,
Eto na. Ayan. Paano ba? Ayan, oh. O, diba? Eto, pakita natin ang chicken feet, ang sopas ni Kuya Erwin. Eto na! Mainit, Bokmean, pero masarap, ha? Thank you, thank you. Isa pa nga. Ayan, teka, baba ko muna to. Ayan, init. Okay, parang nag-iinit na rin ang mga tao dito no? Okay, Bok, Mean, mamaya ay sabay-sabay tayo magka-countdown, pero dito muna ako sa pamilyang Silan makikikain, kaya balik muna sa inyo dyan. Happy New Year! Alright. Ako, parang sarap ng sopas na yan. Maraming salamat sa iyo, Johnny Alipon. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Copico Supremo, purong kape. Roasted the Italian way. Matapang, suave taste of success. Copico Supremo, purong kape. Kapatid, meron ba kayong pre-travel ritual bago bumiyahe? Dapat di lang basta excited, well-prepared din para siguradong masaya, safe, at stress-free ang buong trip. Kaya nung tara na sa saya trip ko sa Korea, Gina G ako. Non-stop gala, all-out shopping, eating. Only enjoy ang soul experience ko. Kamsahamnida PB5, saranghe! Copico Supremo, purong kape. Roasted the Italian way. Matapang, suave taste of success. Copico Supremo, purong kape. Bakit ako matatakot magsabi ng totoo? Hindi niyo ako pinatitinggal! Sabihin mo sa akin, Padre, hindi ba talaga tayo minalas at sinumpang bayan? Copico Supremo, purong kape. Roasted the Italian way. Matapang, suave taste of success. Copico Supremo, purong kape. Sa oras ng himala, mararanasan ang tunay na himala. Sa wheelchair, ngayon po siya na po nagtutulak na kanyang wheelchair. 3 months na daw po siyang lumpo. Bigla po siyang tumayo at tumatakbo po sa lugar na ito. Pinatunayan niya sa akin that he is our Jehovah Rapha, the great healer. Huwag palalampasing panoorin ang programang ito. Sunday to Monday, 12:30 to 1:30 a.m. Tuesday to Saturday, 12 midnight to 1 a.m. Copico Supremo, purong kape. Roasted the Italian way. Matapang, suave taste of success. Copico Supremo, purong kape. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse extra strong, the number 1 extra strong beer in the world. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay para sa mga bagong laya sa Talisay City Jail sa Cebu. Mainit silang sinalubong ng kanilang mga mahal sa buhay. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Bumuhos ang luha sa tuwa, kasabay ng yakap at halik. Ito ang tagpo kanina sa Talisay City Jail nang isa-isang lumabas sa gate ang 53 persons deprived of liberty na pinalaya matapos pagkalooban ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Si Tatay Ruel may 3 taong nakakulong dahil sa illegal na droga. Ngayon, sa wakas, kasama ang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon. Huwag mo mag-speak ani nga
Di ko in-expect na makakalaya ako ngayon, na doon ko sasalubungin ng bagong taon sa labas. Kung anong ginawa ko dito na paglilingkod sa Diyos, yun din ang gagawin ko sa labas. Akong buhaton dito sa gawa, sir. Hindi lang siya ang nagpapasalamat, pati si Nanay Rosalie hindi napigilang maiyak. Matapos ang ilang taon, buo na muli ang kanilang pamilya. Layan na rin ang kanyang asawa. Lisod ang mahilayo sa pamilya. Munang dako kay ko kalipay nga nagduyog ni karon umaabot nga bagong tuig. Si Nanay Maria, emosyonal din nang muling makasama ang kanyang anak. Magpasalamat ako sa Ginoo, sir. Ang itabangan ko na ga-release na itaw na ako nga anak, sir. Nga na namin magbagong tuig sa balay. Ayon sa pamunuan ng Talisay City Jail, iginawad ang GCTA sa mga PDL na nagpakita ng magandang asal at disiplina. Umaasa silang magsisilbing bagong simula ito, hindi lang para sa mga pinalaya, kundi para sa kanilang mga pamilyang matagal naghintay. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Oh, less than 2 minutes. Ano oras na? 11:58 and 54 seconds. Okay, we have 1 minute and 3 seconds left. What a memorable year, Bok, ano? Dami rin talagang nangyari ngayong taong ito. Yeah, who would have thought? We thought na malaki na yung story ng GAA ng 2025 nung Enero. Yes. Tapos Dito pala sasabog talaga, no? Oh, sorry, medyo seryoso. Yung mga issues ng taong ito, no? Lalo na yung korupsyon, EDSA March, the trillion peso March. Hindi lang yan eh. If you look diba? at everything from the impeachment of Sara Duterte to the arrest of Rodrigo Duterte to the Pope dying and the new Pope being elected. Installed, yeah. Installed. Politics, national, international news, talagang hitik na hitik tayo, Bok. Ayan na, 15 seconds. Okay. Go, pasok na kayo dito. Diba? Talagang, yun na. Tama ba? 4, 5, 4. Hindi pa? Bilang. Hindi pa. Okay. Ano ba? Teka, ano yan? Ibang time zone Ano ang time zone natin dito? Anyway, sige, kaninong countdown tayo nakarely? Well, yeah, like you were saying kanina, so many things that happened this 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Hindi ako marunong! Yun! Ito kayo! Oy, Happy New Year po, mga kapatid! Naku, ayun na. Ito na. Vote for a toast! Baka may tama ng ilaw, ha? Sige. Yun! Kapatid, Happy New Year! Yan, sige, go! Ayun yung mga hindi po kasamang pamilya nag-New Year. Kaya batiin nyo yung mga pamilya. Pamilya. Hello! Ay, sorry. Under ba tayo? Okay. Cheers! Cheers to better year ahead. Wala kayong hawak. Sarap. Hello! Parang gusto niya. Kaya marap matamis Mama. Happy New Year! Ako! Hello! Ayan! Welcome 2026! Ay! Grabe na ang party ni Johnny doon! Yan po sa ang studio. Party sa studio. Party yan sa control booth. Sa control booth yan. Party yan sa Manila. Ito na ba yung tundok?
I think yan po ay sa Tondo, na mga papotok. Ano, sir? Maglilinis ka dyan. Naka-on air tayo, sir. At scene party rin po sa Malabon, yung kanina pong nakaboto. And of course, dito po sa aming newsroom at sa mga booth, Nakita niyo po yung mga taong behind the scene. Yes. And alam mo po kanina, dahil nag-cover ako sa East Avenue Medical Center, 6:00 ng gabi, ng medianoche na sila. Kasi nga, by this time, busy na sila. O, sinong iboboto natin dyan? Okay, si Johnny Alipon, ipasok natin dahil street party at nakapag-countdown na rin sila dyan. Johnny, pasok. Ano nangyayari dyan? Happy New Year, mga kapatid! It's 2026! Woo! Happy New Year, Mami! Happy New Year! 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 Happy New Year, Tay! Happy New Year! Happy Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Barangay Baba! Happy New Year! Let's go! Gio Robles naman, Gio Robles. Si Gio Robles ang Tondoy, pasok natin. Nandiyan na ba siya? Dapat dun sa Malabon, kaninang storya dyan ni Johnny ay walang papotok. Ayun na. Ito na yan, Gio. Okay, ito ay sa Tondo. Nasaan yung reporter natin? No, wala. Happy New Year sa mga taga-Tondo. Ayun. Gio, can you hear us? Talagang alam natin yung Tondo, no? Talagang matindi ang street party. Masaya dyan. Alam mo, Masaya, oo. nag-cover ako ng New Year dyan sa Tondo, mga 2001. Ay, sorry. Ang tanda mo ka. O, sige. Anyway, sige. Masaya ang New Year sa Tondo, Maynila. Oo. Kasi game na game lahat ng tao Hindi dyan. hindi ka makakausad hanggat hindi ka nagsashot. Oo. Hanggat hindi ka na siya. Pero sabi ni Gio, kanina wala pa raw nagpapashot sa kanya. Siguro natakot sa kanya. Kita mo ang katawan ni Gio Robles eh. Para upa kanyang Hindi, tsaka maganda sa kanila, Bok, community, Talagang feeling ko yung handa, share sila. Tapos, maganda nga sa mga yung eskinita. bata. Sa mga eskinita. Pag pumasok ng eskinita, Oo, doon tama. talagang hindi ka makakadaan hanggat hindi ka nagsashot. So pagdating mo sa dulo, lasing ka na. Bangingi ka na. Hindi mo lasing. Bangingi lang. And of course, kasabay din yan, Bok, alam ko may mga countdown din, simultaneous sa may BGC and sa may Ayala. Siguro ipasok natin in a while. Right now, sino yung ipupunta natin? Ang ating Makati Group. Ayan. Bok, sige, go ahead. Sino ba yan? Ito ba yung Makati Group? O yan. Ayan, Party-party na rin sa mga tao dyan sa Ayala, Makati. Naroon naman ang mga bandang Cup of Joe, singers sa sina Eli Buendia at Morissette. At live mula sa Makati, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Giorno, Aimee Atienza. Aimee, Happy New Year sa'yo. Sino na nagpe-perform dyan? Kamusta kayo dyan? Yes, Happy New Year! Makulay na pinagpapok dito sa Makati, ang Makati Full in Color New Year's Eve Celebration dito sa Ayala Avenue. At kung makikita nyo naman sa aksikuran, ay paano, bumuputok pa rin ng mga fireworks dito. At kompleto pa lahat ng carpet na ating inabangan city kabilang ng headline artist na Cup of Joe, pati si Eli Buendia, sila Juan Carlos, Morissette, pati na rin ang Divine Divas, the drag superstars, at talagang mga nagpakita ng kanilang galing dito mismo sa Ayala Avenue. So far, ay talagang nakaabang pa ang ating mga tao dito. Ayan, sila lahat nanonood ng fireworks display na hanggang ngayon. Hindi pa rin natatapos. And of course, kung iikot mo pa kayo dito, nakaabang talaga. So ilang mga tao dito, ayan, may mga naglalaro pang mga bata. Dito yung mga confetti, malagang naging pakulay. Itong mga at yan. So, mamaya naman inaabangan din natin na magkakaroon pa ng after party dito sa Ayala Triangle Gardens. Kasama nga si DJ Cupcake, pati ng Dance Studio Club. So, magiging all-nighter events sa mga New Year celebration ngayon 2026 dito mismo sa ito.
Alright, maraming salamat at Happy New Year sa inyo dyan. Amy. Okay. Si Ernest, hindi ko pa nakikita si Ernest. Pero alam mo, Bok, nakakatuwa din yung mga pamilya na nakiki-countdown sa labas. Ano? Ikaw ba naranasan mo na yan? Ako kasi laging bahay ang New Year. Hindi sa ko QC masaya Circle. Oo Sa daming QC Circle. tao. Sama ko nanay ko, tsaka si Commander. Dadalhin mo na lang yung handa mo doon. Ayan na, mukhang nakikita ko na si Gio. Kaya naman natin iboton. Ang street party sa May Tondo, Maynila. Okay, in a while, babalikan doon natin. Anyway, ayun nga, Bok, maraming mga pamilya ngayon na talagang sa labas nakiki-party, no? Doon na sila sumasalubong ng bagong taon. Bagamat marami pa rin, yung talagang sa bahay lang, ano? Doon nagluluto ng medianoche. And by this time, naku, alam mo, paglabas natin dito, Bok, after ng ating duty, for sure, madilim ang kalangitan dahil sa usok. Sa dami na napaputok. Dahil ang report ni Ian Suyo, ubusan ng paputok. Sa lagay ngayon, actually, mas konti. There was a time na, na talagang parang fog pa mag-EDSA ka. Pero ang intindi ko, ang alala ko, Bok, last year, paglabas natin dito sa studio, itim na itim at mahirap magmaneho, actually, sa tindi ng usok. Hopefully, hindi ganyan ngayon. Pero sa report nga nung ating reporter na si Ian Suyo, na ubusan ng paputok sa Bukawi, medyo kinakabakabahan tayo. Baka matindi-tindi paputok ngayong pagsalubong sa bagong taon. I'm saying it's less now kasi it's more regulated now. There was a time na less ang regulation sa mga paputok. It was a wild swing. Inabot ko kasi yung panahon na bawal ang paputok. Totoo ba? Oo, dati bawal ang paputok. Ay, well, ang naalala ko ng walang paputok nung pandemya, syempre. Hindi, iba pa yun. Okay. In the 1980s hanggang mga late 80s, bawal ang paputok. Pag may paputok, huhulihin ka ng pulis. Ngayon hindi, wala nang ganon. Tapos nagpasa ng batas, allowing paputok pero regulated. Ayun. Tapos nag-swing to the other side completely. So talagang grabe yung putukan. Grabe na yung putukan na kung ano yung kung mahirap magmaneho ngayon sa EDSA dahil sa usok, mas grabe dati. There was a time zero visibility, ganon? Mga 2000s and mga 2000 siguro. Talagang hirap pa magmaneho sa EDSA. Ngayon nga, mas madali. Pero alam mo, naalala ko, Administrasyong Duterte, yung mahigpit din, Bok, yung merong isang lugar lang or may mga particular na lugar lang na pwedeng magpaputok. So, medyo kumonte. But starting last year, again, 2024, dumami na naman, nag-spike na naman yung dami ng biktima ng paputok dahil nga paputok everywhere na naman. So, that's something that, okay, sige, nag-aantabay tayo doon sa ating mga reporters na nasa labas, New Year sa labas. Nakikipati-patay yung mga iba dyan Oo. Kayo ba, Bok, meron ba kayong tradisyon na ginagawa pag bagong taon? Ako, naalala ko lang, nung bata ako, kailangan tumalon. Kasi para daw tumangkad. Parang hindi naman nangyari, Bok. Walang epekto. Walang epekto, no? Yung mga barya-barya na kinakalansing, yung mga ganyan. Hindi ba kayong tradisyon? Hindi. Ang tradisyon ko sa bagong taon tsaka sa Pasko, nasa trabaho. Actually, no? Alam mo, pag taga-media, no? Di lang tayo, Bok. Mga doktor, nurse, mga security guard. Sa labas nga, nasa mga trabaho. Ang una kong New Year's Eve sa trabaho, nasa morgue ako. What? Okay. Something? Doña Paz tragedy. Oh. 5,000 mahigit ang patay. Oo, yeah, yun. So, yun. Nasa morgue ako ng New Year's Eve. Grabe naman. Okay, sige. Anyway, kanina ang nakita natin, yung street party sa Malabon na supposedly ay walang paputok, puro turotot lang. Pero dun sa background, nakakarinig pa rin ako ng paputok. Baka sa kabilang barangay, But you don't know, kasi, Bok, may uso ngayon na electronic paputok. Ano yun? Di baterya siya, kaya di saksak siya. Malakas na lagatak. Pero walang sparks. Wala. Talagang noise lang. Oo. Parang mas maganda yan. Walang pulbura. Well, depende ko nung hanap mo. Kasi yung hanap mo is the explosion. Okay. You won't get that. You just get speakers. Oo. Yung ingay lang. Pero kasi marami pa rin naniniwala sa atin na kasama dun sa pag-ward off ng bad spirits, yung mga usok-usok na yan. But the fun part of pyrotechnics is the pyro.